Isang mapagpalang araw sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Ako po ay tubong Quezon Province. Ibabahagi ko lang sa inyo ang karanasan namin noong nakaraang undas. Last year po, November 1, hindi kami nakapunta sa sementeryo dahil ipinagbawal dahil nga sa pandemic. Nagpasya kaming magtipon-tipon na lang sa bahay ng lola ko gaya ng palagi naming ginagawa noong mga nakaraang undas. 80 years old na po si lola at medyo may pagkaulyanin na. Habang nagdarasal kami, bigla na lang nangamoy kandila sa buong kabahayan. Hinayaan na lang namin dahil akala namin ay normal lang yon dahil nga undas. Isa pa, nagsindi rin kami ng kandila. Nung matapos na kaming magdasal, bigla namang humalimuyak yung amoy ng sampagita. Kahit sa ang sulok ng bahay ay amoy na amoy namin yon. Doon na ako nagtataka. Ilan sa mga kapatid ko ay kinilabutan na. Habang nagkakagulo sila sa amoy na yon, biglang nagsalita yung lola namin. Dinig na dinig ko dahil malapit ako sa kwarto niya. Parang may kausap siya sa loob ng kwarto niya. Dali-dali ko siyang pinuntahan. Pagbukas ko sa pintuan ay namangha na lang ako. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang makita ko kung sino yung mga kausap niya. Dalawang lalaking nakasuot ng barong habang lumulutang ang mga yon sa ere. Hindi ako maaaring magkamali, Sir Neb. Sila yung yumao kong lolo at yumao kong tiyuhin. Sa kwarto ni lola ay umaalingasaw ang amoy ng pomada na madalas gamitin ni lolo noong nabubuhay pa ito. Narinig kong nagpasalamat sa kanila si lola dahil bumisita raw sila sa bahay. Humingi pa ito ng pasensya dahil hindi nga raw kami nakapunta sa mga puntod nila. Sa oras na yon ay medyo napawi yung takot na naramdaman ko. Unti-unting naglaho yung mga kausap ni lola habang ako naman ay hindi pa rin makapaniwala sa nakita ko. Paglabas namin sa kwarto ni lola, nawala na yung amoy ng sampagita. Pati na rin yung amoy ng kandila at pomada. Sinabihan ko yung mga kapatid ko na wag na silang matakot dahil dinalaw lang kami ng mga hindi inaasahang bisita ni lola. Hindi ko na sinabi kung sino sila, baka kasi lalo lang silang matakot kapag nalaman nila kung sino ang mga yon. Hello Sir Neb, ako po si Chiboy. Yan po kasi ang tawag sa akin ng mga kabaryo ko. Ikukwento ko lang po yung nakakatakot at hindi ko malilimutang karanasan noong binata pa ako. Undas po noon, nakalimutan ko na kung anong taon. Nagpunta ako sa mga dangwa para bumili ng bulaklak na dadalhin ko sa sementeryo. Nakahilera yung mga nagtitinda ng bulaklak noon, pero mas pinili kong pumunta doon sa dangwa kung saan ko nakita yung babaeng sexy. Nakatalikod siya, Sir Neb, kaya hindi ko makita yung mukha niya. Pero nakakaingganyong tignan yung magandang hubog ng katawan niya. Napakaganda rin ng umaalon-alon niyang buhok na lampas sa balikat. Parang papel siya dahil sobrang puti, kaya naman lalo ko siyang pinagmasdan. Bumuelo muna ako para kunin ang atensyon niya, pero hindi pa rin siya humarap sa akin, kaya naman napilitan na akong magtanong kung magkano yung mga paninda niyang bulaklak. Sinabi naman niya isa-isa yung presyo, pero hindi pa rin siya humaharap sa akin. Tinanong ko siya kung anong pangalan niya. Sinagot naman niya ako. Rose daw ang pangalan niya. Nagulat ako nung may biglang nagsalita sa likuran ko. Siya raw ang may-ari. Tinanong din niya ako kung sino raw ang kinakausap ko. Sinabi ko naman na yung sexing tindera niyang si Rose ang kinakausap ko. Nakita kong nagulat siya. Nung tanungin ko kung bakit, sinabi niya sa akin na matagal na raw patay ang kapatid niyang si Rose. Umiling ako, tsaka ako tinuro yung babaeng nakatalikod. Pero laking gulat ko nang bigla itong nawala sa harapan ko. Napasigaw ako sa takot at nakakahiyamang aminin, pero halos naihi ako sa salawal ko. Sino ba namang hindi matatakot doon? Multo na pala yung pinagnanasaan ko.
Simula ng araw na yon ay madalas ko nang napapanaginipan yung babae. Parang naging bangungot ko na siya, Sir Neb. Sa katunayan, hanggang ngayon tuwing nalalapit ang undas ay napapanaginipan ko pa rin siya. Magandang gabi po, Sir Neb. Ako po si Arnold. Kamamatay lang ng asawa ko nang magkaroon ako ng kakaibang karanasan sa sementeryo kung saan siya nahimlay. Masakit po ang mawalan ng mahal sa buhay, lalo pa at katuwang mo sa lahat ng bagay. Kaya mula nang mailibing ang asawa kong si Susan, ay halos araw-araw ko siyang dinadalaw sa sementeryong yon. Kahit wala akong dalang bulaklak dahil wala naman akong pambili, basta ang importante ay mapuntahan ko siya. Isang beses na abutan kong marumi ang puntod niya, kaya naghanap ako ng pwede kong ipanglinis. Naglakad-lakad ako para manghiram sa sepulturero ng panglinis. Pagtapat ko sa isang puntod ay natigilan ako. Nakita ko kasi yung isang bata na nakasalampak doon at nakatitig lang sa pangalang nakaukit sa lapida. Sa tansya ko ay nasa 8 taong gulang yung batang babae. Nilapitan ko siya at tinanong kung sino ang kasama niya. Hindi siya umimik. Sabi ko hindi siya dapat nagpupunta sa sementeryo ng mag-isa. Delikado. Ayos lang daw. Gusto lang daw niyang dalawin ng kanyang mama. Binasa ko yung pangalan sa lapida. Rosemary ang nakasulat doon. Tinanong ko ulit kung nasaan ang papa niya, taga saan siya at ano ang pangalan niya. Basta marami akong tanong kasi nag-aalala ako sa kanya. Sinabi ko pa na ihahatid ko na lang siya sa bahay nila dahil palubog na rin ang araw. Sa lahat ng tanong ko, isa lang ang sagot niya. Siya raw si Mary Rose. Kakausapin ko pa sana siya nung bigla akong tawagin ng sepulturero. Binigay na niya sa akin yung mga hinihiram kong panlinis, kung kaya saglit na nawala yung atensyon ko sa bata. Paglingon ko sa kinauupuan nito ay wala na siya. Tinanong ko yung sepulturero kung napansin ba niya yung bata. Sabi ng sepulturero, wala naman daw siyang batang nakita. Nung mapatingin ako sa kabilang lapida ni Rosemary, ay noon ko nabasa ang pangalang Mary Rose. 8 years old nga ito nang mamatay. Naglipat ang tingin ko sa 2 lapida at nagsimula na akong kabahan. Nagsalita sa likuran ko yung sepulturero. Sabi niya, baka pinakitaan daw ako ni Mary Rose. Mag-ina raw yung nandoon sa 2 puntod. Nauna raw na namatay ang ina bago ang anak nito. Ilang taon na raw na walang dumadalaw sa 2 dahil sa pagkakaalam niya ay nang ibang bansa na ang pamilya ng mga ito. Kaya marahil nagpapakita ang bata at siya na mismong bumibisita sa ina. Sa sarili raw niyang opinyon ay baka kinuha na ng liwanag ang mama nito at nalulungkot ang kaluluwa ng bata na wala nang dumadalaw sa kanilang puntod. Nalungkot ako sa sinabing yon ng sepulturero. Kung totoong wala na nga ang kaluluwa ng mama niya roon, ay nag-iisa na ang kaluluwa ng bata.